Samantala sa puntong ito ay makakausap po natin sa linyang telepono si Ginoong Nap Bokingo. Siya po ang tiyuhin ng isa sa mga biktima na si Kirby Mang Nap. Magandang hapon po sa inyo at una po ay nakikiramay kami. Magandang hapon din po. Hello po, magandang hapon din po. Yun nga po, yung impormasyon na tumakas si Kirby mula po sa inyong pangangalaga, pwede niyo pong pakikwento po sa amin? Actually, hindi naman siya tumakas. Hindi lang po siya nagpaalam kung saan siya pupunta kasi naiwan po niya ang cellphone. To find out, doon din pala siya sa kaibigan na kung saan kapitbahay namin na subdivision. Doon pala ang bata nagstay at doon natulog for the meantime. Nalaman lang din po namin na madaling araw pala ang mga kabataan ngayon, yung dalawang bata, hindi lang tumakas. Yun na po ang pangyayari. Opo, at kumbaga yung gabi na yun lang na umalis po si Kirby, hindi naman po tumagal ng ilang araw, ganun po ba? Hindi po, Sabado po siya ng gabi umalis, mga in between 5 to 6. Tapos chinat ko na rin yung mother bilang guardian to inform the mother na ang anak niya hindi pa nag-text gabi na. Hanggang madaling araw, pini-Facebook ko yung mother niya na umaga na hanggang tanghali, wala pa rin din yung pamangkin ko. Find out na lang na kasama pala yung bata nung nalaman namin sa balita at saka mga kasamahan niya kung mga klase na narinig nila po yung binabalita po. Apo. Mang Nap, ito po bang si Kirby ay nasaan po ang kanyang mga magulang? Yung mami po niya nasa abroad, yung daddy niya po nasa probinsya po. Opo. At gano'n na nga po, kumbaga sa balita nyo na lang nalaman, nung ma-retrieve ho yung labi nitong si Kirby, may impormasyon ho ba kayo kung siya po ay nasa unahan, nagmamaneho o kaya po ay pasahero sa likod? Actually, hindi naman siya marunong magmaneho. More or less, siya ay pasahero lamang po. Opo. At yun nga, kinabigla nyo na yung pangyari na nalaman nyo rin lang sa mga balita. Yes po, tama po yun. Opo. Sa ngayon po ba ay paano po ang plano ng mga magulang ni Kirby? Yung po bang nanay niya ay uuwi po ng Pilipinas para po dito sa kanyang libing at burol? We already identified the identity of our nephew po. Napag-usapan na rin po namin na hihintay lang namin yung death certificate ng bata para hindi na namin po kailangan ibuburol kasi medyo malaking gastusin din ang kakailangan. So ang ginagawa po natin, pag-isipan namin ng tama, i-cremate na lang po yung bata. Automatic i-cremate po siya pagdating ng nanay para diretso na rin yung oil ng bata na iuwi sa probinsya po. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon, Mang Nap, at muli po ay nakikiramay po kami sa inyo. Maraming po salamat. Okay po, salamat din po.